Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Morinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa harang dakwen sa Cebu. Maayong gabi kanatong tanan. Ako si Ryan Mark, kabanato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening, Pit Senior. Pit Senior, may gabi. May gabi sa tanan. It's a happy Saturday. Yes, and Pit Senior fever na. Closer to the Sinulog Grand Parade and of course the Fiesta Senior. No, dili ko na to kalimutan ang Yes, fiesta. yes. Right, no? Kay Pit Senior. Everyone daw is preoccupied with the Grand Parade, preparations, etc. No? And we should not forget nga kanang ang ato ang celebration is for the baby Jesus, no? Ang ato ang Senior Santo Niño. In fairness kay Hapsayra ang sa Basilica nga mga kuan dito ba kalihukan, no? Kanang ang panawagan na Diyos Basilica nga magpasensya lang gyud ta inigsud kay ang mga entrance di ba attorney, no? Ang usa ra magud kay entrance one way ra siya ba kapag gibalik atong sa mga 2 years ago or before pandemic nga usa ra ang entrance nga ri dapit sa COMELEC office, okay. Sa DTI nga office. There's an entrance there and then dito sa nasa Pika side facing China Bank man sa una China Bank yes sa City Hall. So mao na ang panawagan murag layo-layo sa Gugkaglakton ba. So ang panawagan sa Basilica people na magpasensya lang gyud, no, for the Santo Niño and then nigsod nito kadaghan na kayong tao dapat maghinay ra gyud dili magbinuotay and also inigawas nga ana pasensya mao part man gyud na of the kuan kanang test of your level of patience magyud ang sinulog every year. Yes. Kaya nagkamag yung kayong tao. Kanya dito ka sa walk with Jesus, ang pinaka day one yun, no, sa celebration. Thousands of devotees were there, no. Ako, mga 2 years ako wala naka-attend anang walk with Jesus attorney. Kaya naman ko 6:30 AM nga misa sa kuan Lord Shrine, so di ko ganahan yung malate niya ako kay maglisod na ba sa gyugkag sakay muna usa sa siya sa bantayan ba sa sinulog na gani or sinulog week na dapat mo sa gyugkag biya sa inyong balay kung mahimo 2 hours before your appointed or agreed time. Like kung nakay kasabot diri sa Ayala mag-lunch mo alas 12 dapat alas 9 pa lang ni biya na kasi yung balay bisan pag imong balay is naras Guadalupe. They expect nga wala na gyud ka wala na gyud sakay within the center, no. Kadaghan kay ipang road sa kuan outskirts na lang gyud ka mo park, no, and then be ready to walk. So nga to ang kuan diha mga safety precautionary measures para iwas aksidente, no, sa ato ang paglakaw-lakaw sa syudad niya. Of course, no, sa pagsimba, always follow safety regulations. Di no? pwede backpack. Dili pwede backpack, transparent imohang bags. Mura no? bar exam. And ako, bar exam takers. I always follow kanang kuan, kanang less, the less imohang dalaon gani ubit dito, the better. No? Don't wear valuables. Okay. We don't know what happens, mawala, mawani, grabe kahuot ang akuan ang mga tao. So kana lang be ready lang gid sa mga ingon ana nga contingency. We're there to enjoy dili ta ganahan nga mahimo siyang kanang memorable experience because nawalaan kag unsa-unsa nalabnihan. But no? Well, in fairness there is kuan police visibility bisag layo pa na dito sa USC kay nanay mga pulis nga nagtindog dito sa Ongkera nya layo ra ang Santo Niño. But in fairness to the Cebu City Police Office or PRO7 siguro gyud ang niman ani kay this is a very big event by gyud, no. This is not just attended by people from the Philippines but all over Asia and the world. So daghan jud kayong tao, so I think PRO7 ang nagunit ani so muna siya dapat dili ka maka-attract sa mga criminals.
mo gingon attorney dapat dili ka mag don't jewelry wear, na lang. kay unsa man pud nimong jewelry, wear something festive. Yes. Sa tanang pwede ninyo mapalit nga pang decorate, no, ayaw lang tong mga mahalon kay magsakit niya inyo ang mga buot nga maupay pag sinulog nga walaan na hinuon, no. So let's make it very very enjoyable And because fun. it's in it, dapat cotton made in yung shirt, light color. Sa man ni advice to the tourists, Kay init man jud siya. sa ganahan mo nga rin sa Cebu ug mo sudong mo tan-aw mo observe sa ato ang sinulog festivities, no, so wear something cotton. Yes, cotton made para dili alimuot. Pero naanan po yung Init mga gyud dry siya. fit karon mga style especially suited sa ato ang kanang panahon. Pero ang comment ba sa mga tao na hindi ko anong dry fit kay manimahot ang singot. Kay mo dry ka og daghang dry fit. So yes, mo na siya atong mga sinulog tips, and then in the next wala siguro tayo episode next Saturday. Wala. Kung ano na ka ng procession, solemn walk, ini kahapon. But we are glad to announce. Pwede na, no? We will soon! Kaya naman ko na yung request, no? So yeah, I think we will see you sa Sinulog coverage sa CCTN. We'll be covering, Ryan and I will be ibalin na nga mong oras nga to sa Sinulog. At to sa SRP, kung kano sa amin, ingon nga, ay, dili na may mananaw, di ba katong last topic, last Saturday, kay, tanaw po baka sa Sinulog sa SRP, and then we said, dili na may mananaw. Team bahay na mi. Oy, bili di ay. Naman ko na yung request. Charla, thank you so much sa mga nag-request na mapilon mi sa coverage sa CCTN sa Sinulog. We are actually honored, no, nga maka-appeal by hosting. And I think because this is just an easy job as compared to radio, akong inas attorney kay I've been doing Sinulog coverage for radio sa una DYLA and then Bantay Radio, DYRC for 3 radio stations. Kapoy jud ang magsinulog coverage kung radio ka nga host because you have to describe everything, kanang gamayng lihok sa mga performers on stage imo nang isulti. And you have to make your audience imagine, no? Kanang ilang imagination imog yung suplayan kay wala baya sila di obek. Yes. Pero sa una turay nga wala pa internet. Karon kay ang coverage sa to ang mga radio kana na may go online. Pero sa mga naminaw gid nga radio gid tinuod, you have really to describe. Like in the probinsya kay kung mahinay ang signal dito so mag-radio gid ilang relay sa radio. It's very challenging and it's really a test of spontaneity ba nga kasamtangan sila karong kuan unya na sila gihigi na murag nagkuan man sila nag-ihaw man sila manok on stage halad there's a kuan dark creature grabe jud kayo actually it will be my first time pero on TV so I was telling her na murag sayon ra na attorney ang TV coverage because makita na gud sa mga tao so more on the backgrounder and then unsay message story murag interpretation ba murag inaani sila nagampo sila kay namatay mag-inaana ra siya but unlike the radio coverage but yeah we'll see and thank you so much for having us actually ang arte we are so excited murag init jud kay na kinahanglan nag sunblock from Skin 911 okay kinahanglan nga after the kuan program before and after sige may anti kang sunblock sige so yes mo na si attorney lately over the week murag gubot jud kay ang world. Daghan kayo is world. Internationally, we have Jokoy. Golden Globes. Golden Globes. Ang nahitabo, no? Because there was a mixed reaction sa hosting sa ato ang pinaka-paborito nga stand-up comedian nga si Jokoy. You're a fan? Actually, matanaw ko, malingaw ko. Some I find sexist. I don't think I'm really that fan, pero actually, he's funny. No? He is funny. Naalang yun siya usahay nga sexist. And sometimes siguro racist siguro, no, but I think it comes with the job siguro, no, kay in our era of political correctness manggod unya mangwahi baya pud usahay imong kanang imong yung practice imong nadak-an ba unya lisod pud bayag usab, no, so kana naagid siya mga semplang pero overall I think he's funny, no, and kato pag hosting niya sa Golden Globe na siya mga joke that did not sit well with some of the personalities, particularly si Taylor Swift. Mga Swifties raman to. Naglibog ko nganong si wala reaction si kuan murag deadpan reaction ra si Taylor no ni sigar yang mata ba. Ni sigar yang mata ning inom og wine. This could kill pwede mo matay joke kay ato nga tanawan but ang mga naglago jud kay mga Swifties or bisan pagbinta nga
because we really have to be sure unsa mag yung reaction ni Taylor ato katong pagsiga niya sa mata, was it shock or was it anger? Kaya na-mention siya, wa siya maanad nga kanang mabutang ka sa limelight nga ikaw ang mahimong attention for the joke, no? Basig ingon ana kay ako asa dapita bitaw pud ang offensive atong giingon ni Kung imong interpreton ang joke, it was not a joke against Taylor, it was a joke against NFL. Nganong daghan kay mong camera nga magsunod-sunod ni Taylor and Swift. sa That's Golden the Globe, message. yeah, murag ka nang diri kay it's not that. Are the Swifties fans hurt nga nganong dili ingon ana ang attention nga gihatag sa Golden Globe kang Taylor Swift considering sa iyahang status. Actually, ga-analyze mo ko paghuman nga asa particularly ang offensive sa Taylor Swift. To Taylor Swift. Ako katong siguro looking back, naguna-una lang siguro ko nga basin og mura bag kanang ning utong siya daan nga unsa kaha ni nya ay okay ra di ay marginan ala ba kay na naman yung reaction ni inom siya guhay sige yung mata niya kaya man wala na kems sa dayon pero mo lagi pag wa man wa ko ni tan-aw ko di man ko fan di man ko fan ano but daghan kag gipang basa nga mga analysis gyud kadang ako mga gipang tuuhan ako mga respeto nga mga kuan sa mga commentators sad nga mo tuning ko nga asa man ato na may mga clips ang gawin asa man ang kapalagot ni o ngano naglagot man ang mga Swifties anang dili man na para ni Taylor good para man na sa NFL no so and yeah recognizing ba I was reading through all of the other kanang defense no and criticism sa iya ha some of those who were si Howard Stern in comments yes in fairness to him he had 10 days to prepare, others had 6 months, and many of the Hollywood hosts katong mga season nga anad-ana mga ingon ana nga gig did refuse namalibad na and Jokoy only had 10 days considering the 10 days siguro it was fair no it isn't fair nga ingon ana ang degree sa criticism sa iyahan because according to ni Howard Stern Howard Stern nga namalibad ang mga ubang mga seasoned hosts, mga veterano na gyud nga host probably because ang mga tao sa Hollywood are hilason dili sa ganahan to be laughed at. Dili mo na. That's the challenge there. When you are in a stand-up comedy nga bar, di ba, kanang be ready nga himo kang target sa kanang jokes unya. Yeah, actually ingon ani nga joke kung sigig bantay ang Joker, ang stand-up comedian sa iyahang istorya. I don't think wala na may joke mahitabo. nga ma-create let's give it time siguro to evolve nga kanang more politically correct at the same time funny. Ilisod ba yung kayo na actually Jokoy was in a very difficult and position. And that's new to him. Kay stand-up comedy man siya lahira na mag-host. He said that actually lahira na mag-host after sa iyahang kuan. After sa iyahang kato kanang grabe nga criticism and naman po yung mga defense no. Naanagi siya statement giingon nga lahira man yun ang stand-up comedian. Mura siya og nag-on-the job training atong murag pag-atubang niya dito nga nag-hosting while being a stand-up comedian. So, dili ba yalalim? And it's Golden Globe. Dili ba yalalim pong ato ang It's tabi-tabi. Golden Globe. No, yung ani ni siya attorney. Ako, radio host na mag-go for mga decades, no? Mga 2 decades, no? Although I'm still 30 years old. Even after dayon ko. Sige. Paminaw, like in ani, kaniyo, spontaneous mi diring attorney ha. To be fair, spontaneous me, we have no script. Wala ni script. But abot ako dito events hosting, like kung naanang mga tao jud sa akong mga dangaw ray diferensya, that's a different feeling. Yes. And laki na siya, ma-awkwardan yung ka. The expectation for him is to be funny, no? At the same time, how you host, you engage your audience is always a challenge, no? Ya kanimo hunahon Golden Globe in town ni. Uy naa ditong tanang mga high and mighty sa Hollywood. Mga tao nga di ka ganahan, nga dili ganahan bugal-bugalan. Yes. Kay mo bitaw ingon sa Howard Stern, no? Howard Stern. Sa Howard Stern nga kanang mga tawhana nag-hire ba nagkuan kanang mga publicists, mga PR people just to make their image beautiful and humot. No? And there's a stand-up comedian nga kanang mubugal-bugal nimo. And who is an outsider. Usa sa na sa gitanaw nga angle attorney nga it's because si Jokoy manggod siya. Murag outsider manggod siya sa Hollywood, no? Murag
ang yung gipang bugal-bugalan ba is mga high and mighty unya. Ang kuan is, who are you? Nganong you have no right to bugal-bugalan mo. So wala kay nga reaction, discrimination in a way against Jokoy. So maglagot ko sa mga ubang Filipinos ba na sa una we're proud, no? Proud kitang Jokoy because he's a film and then he's there na sikat nga show sa Netflix ana. And it took him decades to go to that level. He's fighting good for Filipino kuan ba nga ma-acknowledge sa Hollywood and all. Maglagot ko mo na nga, katura, dili gito lalim iyang gibuhat. Ibig kinsa siguro nga host. Wa may mga host nga naningog na kanang mga Filipino o si James Deacon ra. Ningos James Deacon nga kanang admittedly, naagay mga parts nga ni simplang gis Jokoy, but dapat dili na mo yung atong tan-aw. Ang atong tan-aw nga napo ra kaadlaw ang iyang preparation to watch all the movies nga involved sa awarding and then make his scripts and all, although na mga writers sad muna imong dapat tan-awon because ang uban nga mga season na like si Jimmy Kimmel had 6 months to prepare nga imo magyinang i-test ang imong mga joke good ba na kanimo ubra kani dito and all. So if you have 10 days lang, that's a very kuan challenge. English James Deacon nga dapat ma-proud ni Jokoy kay sa panahon nga walay mga season host na malibad ang tanan makangilngig sa Hollywood to host that event. Here comes a Filipino or Phil-Am nga moy ni adto dito and the brave the job and the courageous nga ni dasmag sa trabaho nga lisod nga mahadlok ang uban nga mga seasoned nga mga host nga modasmag tungod kay they don't want to offend or they don't want to be wrong, no, but Jokoy is there, no. Dili gyud bitaw ko fan ni Jokoy pero malingaw ko niya some of his koan mga stand-up comedies murag ako siguro gitan tanan. Dili pa ba na fan murag fan naman fan ka pero dili gyud ka rabid dili ko rabid away ka kung murag I had an like ma-offend ka for your idol dili kay nana nga type of actually di gyud kay tigkuan sa entertainment until kani sa iyaha ning sikat man gud siya nya ma-curious kaniya and in Netflix you begin watching unsa ni siya and I got to watch mo bitaw ning upo ko sexist actually sa uban niya mga programa buhan gud siya labi na kanang sa sexism kan mga sexist niya nga mga jokes pero ako pong ipangtan-aw ning ubang mga stand-up comedian ingon ana man pud more or less ang brand no even in the US yes no and napalagita sa inaning nga stage nga siguro while we develop don't be too harsh on Jokoy murag maurag yun ni ako ang siguro mahimong message po regarding that and statement regarding and also sa attorney na may analysis nga ang Golden Globe management kay baw na sila unsay i-offer ni Jokoy in the first place nganong ilang magikuha nga kay baw man sila nga ingon ana ang iyang brand of tinuod material no? ba everyone was expecting that mo lagi ang siguro wala nag-expect tong uban nga kanang kaya niya bugal-bugalan ng mga high and mighty especially si Taylor Swift kay actually si Robert De Niro katawa man sa joke regarding sa ngano nakapabuntis pa ka at 80 and si Meryl Streep no she always wins sing katawa ra po no and giving that sign sa Wakanda no ang appearance ni Meryl Streep and everyone else katulang katong sa Barbie murag mo to usas mga na reaction regarding his reference to Barbie as the doll with the big boobies no? Pero all in all sakto iyang may man siyang performance tingin sila ningon si Whoopi Goldberg Whoopi Goldberg ingos Whoopi Goldberg kaya naka-observe na siyang Jokoy. Yes. Kita na siya sa mga performance ni Jokoy. He's a good guy. He's a great guy. Talented performer. Ingos mo na ako kaupat na ko nag-host anang Golden Globe. Dili na siya lalim. Morag maugid po no. In defense, gud iya hapod kang Jokoy. Kay Whoopi is also a comedian. Yes. So nakarelate gud siya how difficult it is to be there standing in front of the high and mighty. And I think na I race component yun no. Nag-race component kay first Phil-Am man si Jokoy and kana lahi pa siya. Who are you? Belongs to another world no. Kalit, diba? Wala maanyan. Kung na siya unya mo na maglagod ka sa mga Pilipino ba nga we have to protect Jokoy kay mura na maguning this is an attack against us ba kay mura maguning nakaminus jud ang mga high and mighty sa Hollywood nga you're a Phil-Am or you're Jokoy you're not one of us. You're not one of us pero nga na imong bugal-bugalan but in the first place but that's his job. Kanang maggawas naman ay approval sa team di man to most likely nga nagbuot ra siya nga moto yung isulti against NFL. Actually,
I like it when he said, "No, what? I got this gig only 10 days ago, and I co-wrote this, and the portions you are laughing at are my scripts, are the portions that he wrote." Okay naman yung script writer, i-approve man na because dili bina basa-basa nga show. Ang budget magani naman gani mga script writers and then mag-run through bantaan na how much more Golden Globe. Mauna. So, ano si Jokoy man iyong award ka na mo balik na usay baka namang kanang sa parking no sa establishment Yes. ang mga guard is stricto kayo and all ya ang guard mo atong awayon and then we go back to the basic good na approach na ano ang guard man yung awayon nga is just following Maldito man sa orders. usahay ang guard nakawag ito guard. Just following orders by the management. So kung sa kang Jokoy nga case, it's just following the orders of the Golden Globe people nga you do this to Taylor Swift, you do this to Barbie and all that, or Robert De Niro. Actually, ning katawa na po It's si Margo. Okay. It was in reference to the movie, di maputo personal kang kuan. Kato noong kang Robert De Niro was very Yes, personal. Oh, the other kanang movie nga iyang make fun of pud ang kuano ang kanang actor pero nangatawa raman sila no kay they understood. There is also an angle nga gituyo dito sa Golden Globe nga ingon ato ang buhaton para ma-controversial kasi maayo because since 2015 ang rating anang Golden Globe is going down. Nagkaubos ang viewership. And then after because of the noise created by Jokoy's performance or hosting, 50% ni Saka og 50% nasa 50% level ang ilang rating. From the very gamay going down ni kalit og sulbong to 50%. O ning tan-aw na ang mga tao unsa what's the fuss all about. Ani na may ingon nga, na may ingon sad maglagot ko na ingon nga kanang wata ni mo dawata kay 10 days ra man ka hello. Nalipong na ka. Anybody nga ganahan mo upgrade sa imong level should get that. Daghang mga tao nga naghando man ang unta ako'y kuhaon nga host sa kuan sa Golden Globe. I'm sure ang mga organizers sa Golden Globe was thankful na gyud in ning dawat no. One brave soul nga ning dawat anang hosting gig nga normally ang season kanang trained na gyud no anad na kayo nga mga similar nga mga host would take 6 months to prepare. Because of that lagi. Kay mga suko lagi mga artista kung bugal-bugalan sila dito, pakawawan sila dito, no? Mga sikat na diha mga pinakasikat, pinaka well-known with all the hordes of fans nila nga willing to defend. Mo ni kang Swiftino, grabe kasikat si Taylor Swift. Pero sige, Jigo, ko, nanasag ko nga, dapat maraman sa dili mo react si Taylor, kay dili mo ito para iyaha. Para dito sa NFL. Oo. So, murag yung kuan ba kanang adi ang katong nga Taylor Swift manggod na anay ang ubang comment ato nakitaan kay murag here's this colored guy kanang making fun of a white girl, no privileged white girl. Dato baya si Taylor Swift is actually iyahang pamilya bisag di pa siya mag-artista, wa pa siya musikat nga singer, are bankers, no, and very very rich, no. She's a billionaire. A living, and of course sa iyang status karon billionaire na gyud na siya, no, so untouchable, the untouchable white girl. Kahilas gud mo na bugal-bugalan. Bugal-bugalan o colored guy. Kinsa man ka ngano mo na bugal-bugalan si Taylor Swift. So mao na murag ning tayog in a sense ning tayog si Jokoy sa unsay established na no nga mga untouchables, and sometimes it's good to do that, and so kung Golden Globe ang paingnan siguro okay ra ning Saka ilahang viewership. For sure, balikon pa ng hire Jokoy, and I am so sure nga ang ubang mga big events sa US would hire Jokoy as host now because grabe people are talking about him and about his hosting performance sa Golden Globe. Sa US, ang mga tao, nakauyo na mga tao dito, nakasabot man sila, nga ingon, ana, magyun na dapat din ha. Ano yung mga bugal-bugalan ng mga artista? Sa ubang mga comment nga, katong mga foreigner, ilang mga apelido, ba, murag, ingon di sila, what's the fuss all about, no? Unsay reklamo, murag kita naman siguro, but it's a good discussion siguro, and how to go about it. Tinuod, dili good, inanak kasayon ang hosting, dili na siya istorya, and dili gyud sayon magpakatawa. Yes, in fairness. I'm not funny. In fairness, good. Lahi gyud ang hosting. Lahi gyud ang hosting nga kanang actual kana nagyud mga tao like kani murag natural kami diri, but kung pahoston kung kasal because these are strangers. Usasad na siya. Ikaw nga host, inigtan-on, oh my God, kinsam ni mga tawhana, ako kailaan ni. How will they react to me? Mauna siya sa feeling when you are host of an event.
So, kamo din, it's easy for you to say nga, dapat responsibility to but oh my God, ang imong role din ha sa as host is dapat na energy and you host it with kuan yun entertainment nga mga tao malingaw dili sila magduka dili sila mag-walk out and all. Engagement yun na that's the challenge of a host in town. And how to please them without and kanang imo jud ko nang kinsay akong na-offend no basig naka-offend ko sa akong ang paghimo sa joke no it's really a very very challenging job. And with that kind of audience, crowd. no, and with that kind of crowd, murag mamatay-matay ka sa kakulba na. But yeah, kudos to Jokoy. Kisa to na ko nabasahan gani nga. Nag-host siya anang Golden Globe unya murag pagka 2017 pa 2018 anay. Until now kuno kay magsuka paghapon siya. Maghuna-huna ba sa stress nga iyang na experience while hosting that event. Yeah. Ingon ana ka pressure field ang Golden Because Globe. of the crowd, no? Mura kag naa sa mga kung kuan siguro UN naa ka in front of the world leaders kani sila leaders in entertainment ni and naa ka sa entertainment industry and you have to be entertaining. A-listers good, A-listers. So ang ako ara gyud nga let's protect Jokoy. Okay, that's something dapat ang ikapasigarbo ba nga for the for the first time nga nay or nay someone nga nay dugong Pilipino nga ni abot sa Golden Globe after ikapila na 84th ba or 84th basta taas nga higayon for the first time na ay dugong Pinoy nga nag-host. It's something to be proud of. To let the world know nga. Di ba actually maupoy point sa uban no nga. Naa naman lang gani ka diha, you should make us proud by making non-sexist, non-kuan politically correct nga mga kuan nga statements ana pero I don't think you'd be that funny, no? Mobalik man sa basic na sad nga that's my brand. That's the reason nga nung gi-hire ko as host aning Golden Globe because they see me doing this. And para nila, I am funny and let's see kung unsay mahitabo kung naa ka diri at a different format. So dili siya pwede di mo pwede mingon nga kanang dapat dili ka 60 na, dapat dili ka kay he's known for that. Pero I think kana lang issue sa sexism and racism etc. no I think na conscious naman siya ana no pero mao lagi na kanang na ning semplang man pero generally ako lang tan-aw overall okay naman dili gani okay no he was generally funny kanang kuan man gyud siya na carry ra man gyud niya ang pag-host so I will not be surprised kung napay lain na mga niingon nga murag gilubad ko na yung tingog at some point ko of course ma-conscious magyugaan na mo matter na imong kuan murag kag mangurog pero lubad man gyud siya oh my god si kuan ni siga ang mata bali na oh my god si Robert De Niro ni katawa mabitaw mo siya ingon is he watching sige siya ingon ana no kay maka-conscious baya gyud and he's trying to make do good no despite the number of days lang of preparation promote na lang giingon nga it's the bravery good nga imo nang gidawat nga kuan because the brave really, and the courageous challenging nga ni dasmag man gitong iyahan no because of suicide kuan na sa Filipino traits na nga murag mamahala ra ta ba mga bakta ato ning let's do it let's see the scattered di ba let's see the scattered mo man gyud ang Pilipino so katong gibot Jokoy nga may isa nga po na laman day kaadlaw ano yung pamatong gidawat because it's a Filipino ang traits sa Filipino actually dawaton and datong tanaw no sa mahitabo nalingaw po ko ang angle inana man kita mga Pinoy mo dawat man kita apil na sa to ang kultura yes dasmag lang kita so yes and then mo padayon ta after this break Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
RAJ Laurente Construction and Development Philippines, General Contractor, General Building, General Engine, Planning and Development, Electromechanical and Survey. RAJ Laurente Construction and Development Philippines, located at Lawaan Uno, Talisay City, Cebu, Philippines. Owned and managed by Engineer Roger M. Laurente and Engineer Annie C. Laurente. Kung chicharon ang sumsuman, snack o pangsudan, Chilen ang anging banatan. Chilen Chicharon, available at SM Supermarkets and Hypermart Metro Manila. Also at Guadalupe Corner, Envelas and V. Rama Street, and at 078 M. Pacanya Street, Tisa, Cebu City. Ask for more if you can taste the flavor of Chilen Chicharon. Chilen Chicharon. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Okay, balik na po ni Ryan. Hawa pa may mahuman sa istorya ni Joe. Okay, na pa may. Di ko ganahan ni Kuan. Kaya gano'n ni comment siya na. Pero ganahan na dyan ang Kuan. Actually, ganahan na dyan Kuan ng Gretchen Ho. Ganahan po ka na iyahang ubang programs, no? Ambot na ka ng Gretchen Ho. Di ganahan ko ng Gretchen Ho sa una as volleyball player. As a volleyball. From Ateneo kay kusog ka na siya muhapa. Di ganahan ko niya kay mato man guna siya field, no? Nam guna siya mga advocacies for children o niya kanang mato guna siya bukid-bukid, no? Na siya mga features na siya iyahang program. But anyway, in fairness, pero gikapuyan ko siya statement nga wasted opportunity. Dili mo to wasted opportunity. Lanawa. Daghan kay mga bot ana ng Jokoy nga breaks, and then kung unsa wala to ganahi. Kung wala to ganahi sa performance ni Jokoy, he can recover sa other events. But I think what she meant by wasted opportunity to show the world what Filipinos are made of, no? Kanang Pinoy man ka nga na diha kanang no ang bandera pero wa man kay segregation ho. Gili kay sexist lagi daw gitsatara mo lagi na naman abot na gid mo Gretchen Ho. Ako huna ba? Ako huna ko nga naka-comment si Gretchen Ho ani kay naglagot niya siya anong kuan pa siya pagkasal ni Robbie Domingo. Okay, that was a day before or the day after the wedding of Robbie Domingo ba ko na-visit siguro si Gretchen Ho anong gipangutana gipangita siya nga kanang hasa ba si Gretchen Ho? Kasal ba si Robbie Domingo? Yung ex-boyfriend ba niya? Ni isyong tag-save si Gretchen Ho nga, nag-mountain climbing ko, oy, karon pa ko abot, I'm so happy for Robbie Domingo. Pagka-ugma, comment na din siyang against ko. Anyway, ang usa sa ito mga discussion or topic karon ba biuna? Ang engagement ring. Na-curious ko ang engagement ring, right? Kay, I think it was Mayor Samsam. Malingaw ko ni Mayor Samsam nung nag-post. Gulyas, no? Amo ang pinalanggang mayor sa Talisay City, Cebu. Na-intriga siya ng engagement ring issue. Mo nang ninghuhong daw siya ni wifey, ni Kong Rhea, no? Nga, sa nang kuan, engagement ring issue. Pag first ako basaan na, wala sa kumumayan, sa na engagement ring. Later on, I found out na nag-viral tungod kay naadi ay nireklamo nga kanang gihatagan ng engagement ring nga tag 299 pesos sa Shopee. Insya ka nakita mo yun ako sa Shopee 299 o mag yun nga sing-sing. Please hide my identity. 299 unya installment pag yun siya. Pala to 60 pesos. Kana na mga pay later. Naman na yung system, pay later sa mga online kuan. So, iya itong gipost, kauman nag-viral, no? Pero anonymous. Ay, marami ko to. Pahungaw na to siya siyang kuan. Disappointment. Ganong 299 ra and then nindot man ang wedding ring, di ba? They've been in a relationship for 8 years ba? Nindot man to ang kuan niya. Actually, nya katong ubang mga designs kakita siya nga tag 299 lang.
Pero mao lagi na hala 299 ra day ang balor sa gugma murag na For 8 years. na yun for 8 years For 8 years in a relationship. 299 ra day ko ani. Nag-viral So, na nag-viral. siya. So grabe na discussion. Kami sa opisina nahimo na mong discussion. Yes. Imagine ka. Does it really matter? Mo na That's the mo ang question. topic ron. Does it really matter? Oo, okay. But in fairness, ni tingog ang laki, ano ni mo sad siya? Di ko sure kung kada naman sa goy angle nga, basig mugda ra gyud nila oy para mag-trending ni nga page. Oo, pero ning tubag ang laki. Ning tubag ang laki, igod ang laki nga I am the breadwinner of the family. Dili pa ko makapalit jud og kuan, and then subo ko no nga palandongon nga mo din nga huna-huna. Ngayon, di-equate to my love to her because I love her. Yun, ana ang tunada sa laki. Buwag na lang sila. And then, 2 days after, nag-viral na po to ang kuan, tubag sa lalaki, no, nga, kami to ang kuan, gipasabot niya. Wala, nagbuwag na mi kay inaani man day ana ra din pagtanaw mo materialistic. Para niya muna na to niya nga kuan nga effort niya. Hala. No, ya grabe po kayo ang reaction sa mga tao nga materialistic di ay unsa pa to. Kahuman 2 days later ay nanigawas na pod. Oy, kasal naman good me. After all the reactions that we have, gipost na nila ilahang picture together. Wedding picture siguro to, or after wedding a picture, them in their kanang kuan gown and kanang ilang kuan sa wedding, no. Ingon sila nga dugay naman gud na ako gi-post niya actually karon viral kasal. Nakasal na mi oy murag ingon ana ba pag viral humana actually ang kasal. Nagkapasayloay na sila, nahusay na sila. We really love each other. Let's get married. Good eventually. But whether nagkadayon gud sila eventually, kasal na sila, ang issue na to karon is the wedding ring. Mo matter ba ang presyo sa wedding sa engagement ring? Kay lahi man ang engagement ring o lahi man ang wedding ring. For me, ako yung stand na attorney naghimo ako reels ani nga naka 1,000 ang views. Kaya ganahan sila maminaon sa tan-aw ni Ryan. Ako jud ko nga actually I don't think kinahanglan pag yun ang engagement ring. Kay arty-arty ra man ang engagement ring because sa una or even in the probinsya wala may mga engagement dito kay kung maminaw sa mga dramas DYHP sa una pag yun until hangtod karon in the probinsya mamay di ba ang mga mag-uya magsabor na sila nga sige na magminyo na ta unya mo ana babay nga sige ngadto na sa amua sumamay ang laki ngadto sa balay sa babay pangayoon ang kamot sa babay ano ba kasi nabot sila iset ang kasal kung ano sa magpakasal so ingon ana ra man na dapat karon na maguling nga nahimo ng commercialize na kaayo gyud ang uban ba no so nanay engagement kuan event so dapat mag-engagement arte nya man sa di murag di ka kapakasal kung walay prenup nga mga photo taking so my stand is it does not matter kung tagpilaon ang engagement ring because for me pwede ra magyugani gway engagement because di ba attorney bisan pa kung may engagement kung nagkasinabot mo nga magminyo na mo kay naghigugmaay mo wa mo din na pugsaw mo tiog na makasal ba mo under the law di ang ako atoray kay siguro ang context man gud siguro kung kanus gihatag ang wedding ring kay kung kamo uyab engagement ring kamo uyab mo nagkahigugmaay mo magkadinungganay na magani mo sa inyong mga utot no kanang inana na mo ka close dili naman mo matter ang engagement ring para ninyo duha di na siguro maghinatagay og engagement ring kay pakasal ta ina naman nga istorya ang siguro ang context lang siguro kay na ako I wouldn't pay na mangoy mga romantic kaayo nga engagement mangani nga akong mabasahan no in romantic novels nga pagka-realize nila nga sa lalaki nga mao na ni this is it mo na ni siya akong forever kita siya sa kurtina na ay kanang anak guys kurtina mao to yung gikuha nga engagement ring ug may yang gikuan nga will you marry me kana wala na ibalor ha kuan ring ra na sa kurtina but it's the meaning very romantic it's the meaning wala na ibalor actually unsa ra man na pwede ra man gani ana mi sa una na ay ang bobot nga kaabot ka ng bobot nga candy as long as gikan siya sa gugma gyud no dili na gyud mo matter kung sing-sing na siya gikan sa bobot
ang siguro na offend ang babae kung tinuod gyud to ha kay nagduda naman hinuong ko Lagi nga, mugna ra to nila. Oh, okay, nakasal naman dai sila, yung tubag pa gyud nagbulag ko man nagkasal naman. Pero anyway, pag when you come to think of it, sa lain nga context gipangandaman man dai nimo maayo. Nganong tag 299 raman? Nganong tag 299 raman nga kanang after 6 months or after 3 months sige nimo imo man nang isulob no manghugas kag plato manglaba ka na ara gyud na fade man gud na siya ray ilabay ra gyud na gini mo gihapon after pila ka months unsa may gamit sa paghatag nimo ana andas may kag kanilang sa kanang pa-deliver lang sa ata kay unya na later na ang kuan ang tinuod nga engagement ring magtunay-nay ning sa pero engagement ring ra man gud na dahil pa sa nasa wedding ring di mao lagi ang reactions man gud sa uban and probably sa kuha in a different context ipangandaman man nimo nganong palitan man ko nimo ilabay ra nako after dili naman kamo sulob og kanang silver na nga gikan sa pagka-gold nga engagement ring ning silver na or ning bronze na siya color kay wala naman sama na wow pugag suloban ng kuan ni faded na no murag faded love so it's the symbolism behind sa paghatag ba so siguro context siguro no nga nya pagtubag sa lalaki nga niingon siya nga breadwinner man ko ako po una hala red flag sa babae. Involved kay ka. Di man gud kay kung himuon yang rason ba nga naa siya pamilya siya nabuhi siya mga igsuon siya nabuhi siya magpapa niya magminyo pa jud ka kanang asa nimo ilugar imong asawa uy kanang magsige gyapon kag buhi sa imong karang pamilya niya minyo na ka mura ba na kasagaran conflict no sa kaniya ko ang mga kaso nga kanang gipang uy congratulations kay nakadaog ra ba kasi mong kuan annulment no congratulations ako nga laki ang kuan nga laki ako ang client no kanang first time nga laki ako ang client nga ni daog dili first time ning daog ginaan tayo pero malaki ba first time nga lalaki client. ako ang client I'm happy and I'm glad kay usually ang mga musog yung annulment ang babae ba gyud yes no nya ang mga laki mo mga labad pero di ba ako modawat gud kanang gay mo imong istoryaha so kanang mga anyway balik to the engagement kanang red flag usual red flag naman na nilang duha nga napa day kay responsibility sa imong kuan niya magminyo na ka niya you will be entering into na compromise na imuhang kuan ba imuhang actually murag symbolic gyud siya ba nga halfway naa ka sa imuhang original family imuhang mamagpapa imong mga igsoon niya magminyo ka unsa ka nimo og kanang bahin-bahin imuhang resources no nga mabuhi pa man day ka sa imuhang pamilya so murag dito pa ko nag red flag nga murag naa gyud sila problema duha nya 8 years na day sila nya ngun ana ilahang situation basig ning dasmag pud mong duha kuan mo permanent relationship ba pabiya tay divorce karon no annulment gusto pang annulment karon gasto pa it would take time it would take so kanang a lot time of resources no so dili madagto 99 nga ring ang kuan ang kanang magbuwag-buwag ka karon so mao na ga red flag ko ato pagkahibaw nako sa tubag sa lalaki nga mo na iyahang excuse kay pustlan man lang di ay nga nag-engagement ring ka isulit-sulit mo na lang kay symbol baya gibitaw siya kanang ikaw na ako ang forever ikaw na ako pinaka-true so manghatagan ko nimo something nga to symbolize that kind of love dili something that you will throw away after 3 months kay faded na so there you go but for me dili gud ta mo matter ring amo ang reaction sa office o mangdamay ko sa mga taga Children's Legal Bureau grabe among discussion no hi si Attorney Ten si Lilibet amo ang mga naa sa admin no si ako nila i-greet si Kathy no nya si Christine no sa patama si Sarah no amo isa ka project staff grabe among mga discussion sa office regarding ani wala na lang unta no propose na lang og minyo nya ayon ang pag-engagement ring anyway kung you really find each other nga kamo na gay forever na gino dili na mo matter di mo palit mo sa kanang wedding ring pustlan naman lang ba nga kanang kuan usahan na lang nimo sa wedding ring usahan na lang sa wedding ring di ba kay daghan kay mo napa mo engagement ring napa mo wedding ring unya magbuwag ra di gihapon mo Ano tayo mga reaction diri oy sa to ang kuan okay gikan ni Belinda to ang constant nga suki sa pag-comment dili na maoy sukdanan ang presyo sa singsing kung maoy propose kung mo propose ang lalaki
ngadto sa babae. Kung tinuod ka nga nahigugma sa lalaki or sa babae, dila na maoy sukdanan. Pwede rag singsing pakapin sa candy o bubot lagi ni. Maoy imong ihatag kung in love mo sa isang isa. Pwede rag plastic nga ring, importante love, understanding, faithful ka, buutan, kasaligan, magunsa ng milyon nga balor sa engagement ring. Kung magsigi na unya mug away kay nigawas ang tinuod nga batasan kinaiya dito wa diri magbuwag ra practical na ron ako mo sana ay engagement ring kung dili ka mo palit atong malon. Napay mga napadin ha. Wala pa imo ha. Okay, I have reactions sad no sa ingon si Joliet Rosales. Hello there, Joliet Rosales. Akong hubo na akong glasses kay ni comment si Ate Juday of the PNP Crime Laboratory. Juday, gwapasin siya. Nindot inyong discussion tonight, last Saturday. Nindot inyong discussion tonight pero na kuan ko sa imo, na stress ko nagtanaw nimo nga. Gipatong ko no glasses dire ana ba so ako na lang tangtangon. Kinumo ka basta we have different perspective in life. Hello Joliet Rosales. Ingon Joliet Rosales, we have different perspective in life man good sir Rai. Naay uban bae nga big deal kaayo nila ang kantidad sa mga butang because for them worth it sila kung naa sila yung mga inana. But for me, dili ra jud na magmatter para nako. Engagement ring is a promise of forever para nako. Also included na ana ang reason nga naay mas priority kesa ana, like his saving money for our future. Char. Ingon si Ma'am Christian maestra ni sa Lapu-Lapu. Hello Ma'am Christian. Engagement with a ring is a capitalist idea. Depende yun na sa inyong sabot. I can't invalidate those women who think ang ilang sing-sing dapat mahal. But personally, if I want a ring na mahal, I will work hard and buy it for myself. LOL. Bitaw, okay raman if we know our worth. But if you've spent a considerable amount of time with that person, enough to consider marriage, then makakita na siguro ka o mga butang under your non-negotiables. Do both of you a favor and break free from the relationship. Red flag at umiingon. Ako nang bitaw, sige, padayon sa... Ingon si Trixie Dacalos. Hello there, Trixie, Miss Pardo. Tubag ni Niz, yung pag-umangko ni tubag siya. Dili kay ang mga Europeans, dili also sa ila ang mga engagement rings. Wala na sa ila ang engagement rings. Ako personally, importante og dapat lang. Dili sa ingon nga kinahanglan ko, pero usana sa akong basihan kung makalahutay og maka-afford ko sa akong kaugalingon og makapalit ra ko sa akong kaugalingon og engagement og wedding rings, dapat ikaw sad makapalit sad ka para nako. Ngano man, maluoy ka kung imo kong tagaan og dili tinuod kagiron ko. Kung sa English version, I will have allergic reactions to silver, hypoallergenic, surgical, and other forms of metal. PS, kana tanan puro tinuod nga gold, white, ug yellow, and diamonds. Kaya naman siya post dirisan nga picture nga napuno sing-sing yung mga tudlo, no? So, white, gold, silver, gold, and diamonds. In fairness ni mo, Miss Pardo, Trixie Dacalos. Nira Love Smithson. Nope. Per my lengthy post, i-short lang na ako to this. Know your partners well first because things are expendable regardless of value. But one's character and true intentions are irreplaceable. And si Walnard, atong cameraman, dili na ako mag-hi ni Walnard kaya nagkita kami pag-sod ako dili studio. Para na ako dili isokdanan kay naagani ko kailang engagement ring kay tagduha 99 ra sa bukod neon na palit. Saksi jog ko. Hoy, sa man nagtag 99 na ko no. Duha ka buok o sige. Di bitaw para nako ano kanang nagkauyab mo, nag-decide mo nga magminyo before na ning propose ang lalaki. Ay pwede pud baya ang babae ang mo propose, yes. Diba? O before mo na pinropose ay baya na magud ay sort of understanding regarding pagpakasal kay di bang ka mo propose siguro either party ha babae or lalaki, so katong mga babae nga di ganahan mo propose kay dapat laki pwede no pwede ka mo propose pero na magud mo sort of understanding nga kamo na gyud unya it doesn't matter actually kung kinsa ang ning proposing duha kay inaana na ang level sa relationship kung wa mo nagkasinabot na isa nga medyo na offended kay ala ang unsa man ning gihatag sa kuha nga engagement ring there has to be something i-sort out pa ninyo sa usag-usa siguro sa inyong relationship mas ilhon siguro ninyong duha inyong level of understanding kung in sync ba yun mo kung issue sa engagement ring mahimo pang hinungdan o mahimo pa hinungdan magbuwag na hinuon mo so it's
siguro sila naminyo naman sila, so nag-happy ending na ni. So naguna-una nung ko basig ipalitag lain. Kasi na-sort out rin nila eventually. Hopefully, they learn from it. If dili to gimmick, kanang tininuod yun to. Kaya nitubag pa man siya, nagduwag sila, kahuman, nagminyo naman dahil sila, unsam yung tinuod, ani. Naining comment actually, nga niingon nga, wala na, vlogger na inig kahuman, kay maayo magpa-ukya, og istorya. Muna, ang angle nakabasa ko, ana. Anyway, so muna siya, hunahunanin yung maayo, kay coming from attorney, dagan kig mga annulment cases nga, nakadaog na, dili lalim ang magkuan og annulment. Dili lalim magpaano karon, wala pa tayo divorce, wala pa. Dili pa inaanak ka sayon nga magbuwag. So, think twice before entering, pero into that kind of permanent union, no? Inana man siguro ang tanang relationships, right? Diba? Kanang siguro you only have to be sensitive about the people nga you are having relationships. I'm not even talking about romantic relationship alone, no? Every kind of relationship siguro needs kanang basic nga understanding. Give and take man yun na siyang relationship. Okay, so from 299 nga rin sa lain sa interesting kuan mga about poverty yun, poverty yun ni kay kato. Poverty to nga issue kay ganong 299 na yung ma-afford kay breadwinner kaya siya. Lagi siya. So from one poverty issue to another poverty issue. Okay. Nahimo man daitang lalawigan sa tibuok Pilipinas. Tibuok Pilipinas ba? Na pinakadaghan og pobre. Very, very surprising tungod kay Cebu province is the richest province in terms of income in the Philippines, and to have the poorest people, highest number of poor people in the entire in the entire islands, in the entire country, ironic siya kaayo. Karon siguro ang matter karon figures man gud ni amo ang gitan-aw ni Ryan. Si Chuck Gwen left the group. Pagkabasa niya ng balita. Pero di ni maayo. Mo nang ato ang pangutana karon, no, kung mutuo ba mo ana nga daghan gyud pobre diri sa Cebu, do you feel poor when you are in Cebu? O yun ba kamo sa taho nga kinadaghanan og mga pobre ang Subo sa tibuok Pilipinas? So mga kategory ba atong balita man to sa Sunstar man to, no? Balik-balik jud sa Cebu province sa katong mga different category ba nga. Sige ra gud ang Diyot sa ato sa ning pangitaon si Ryan. Sinuwat ni Ma'am Cheryl Lim na I think editor-in-chief of Sunstar Cebu. Mo jud nagsuwat ani kay business editor ni siya sa una. Oh my God, numbers man ni tanan. Okay. Ang gibutang lang yun noon sa news nga dili ta poorest nga kuan. Dili ta poorest region, no, pero it's an irony, I think mo siguro na nga gi-feature ni Cebu as the most poor in the Philippines tungod kay nanghambog maguta nga we are the richest according to PSA. According to PSA, so among the 17 regions in the country, Central Visayas has the most number of people at a whopping 2.56 million in the first semester of 2023, while among the provinces, Cebu topped the list with 1.72 million poor people, no? So ironic because diri sa Central Visayas katong ato ang project sa CLB, when I go to Negros and I tell them kay na sa Negros man ang highest level of child labor pod, no? Yun ko siguro it's related to poverty and the fact nga dako man pod ang Negros Oriental. Pero this is actually a very, very surprising kanang news, no? This is surprising pod nga figure gikan sa PSA. 31% of its residents were found to be mired in poverty based on the preliminary results in the first visit sa 2023 Family Income and Expenditure Survey. So taas na, no? That's a third of your population. Unya before man good sa ato ang mga program, I always say nga kanang you will register as the richest province, richest city, it should reflect on the people. Kaya unsaon man ang daghang kwarta ang probinsya, ang LGU, local government, o ang mga tao ay kaon. So, nag-unsa na imuhang kwarta diha nga ang mga tao lisod. We are asking our audience, mutuo mo, feel ninyo nga pobre mo, maka-feel ba mo sa poverty nga ning reflect diri sa PSA nga facts and figures. Poverty incidence is the number of individuals with income below the per capita poverty threshold divided by the total number of individuals niya. Kita baya diri sa Central Visayas, particularly ang Cebu and then ang iyahang mga syudad, no. Kita man gud ang kuan, taas-taas ta og
minimum income no 500 plus sa pagkakaroon unya kumingon sila nga daghan no a third of its population meaning fall below the poverty threshold. That's a lot no, daghan kay na og kanang indication. So ang gibutang diri nga kinahanglan ko no nga for a family to be moingon ka nga dili siya poor, naa siya income nga 13,797 gamay kaaning 13,000 right no, pila unsa ra matay mapalit divided by 4 weeks, that's only pila 3,000 plus, and then napakay abangan sa balay gamay mubo ni no nya kung moingon nga mas 30% sa imong population mas mubo pag yung income ana. You can only imagine asa ni sila karon di ay no, kanang unsa ni ato nakit-an diri sa probinsya kung moingon tag daghang mga sakyanan, traffic gani kayo no, kanang daghang sakyanan murag kada balay na ay sakyanan diri, and you'd realize nga naday mga tao na pobre nga wala na to ma-feel ang ilahang presence kung natay ingon ana nga feeling nga dili man ta pobre kay daghan man kay sakyanan ang Cebu. Kung gipangita ko na-react ba si Governor Gwen? Despite the high poverty in Central Visayas, 5 other regions actually fared worse. Ang Central Visayas ha. The following had the highest poverty incidence: ang Bangsamoro, ang kanang Zamboanga Peninsula, ang Bicol region, ug ang Northern Mindanao having the lowest poverty incident in the country pod. Lowest poverty incidence, mas arang-arang na ilahang mga residents, ang NCR, ang Calabarzon, ang Cordillera Administrative Region, ang Central Luzon, ang Cagayan Valley, ug ang Ilocos Region, all in Luzon. So ang mga naa sa Visayas ug sa Mindanao nang hulelat no kita ang naa sa kwan, kita ang pinakadaghan siguro gihapon og kanang poverty incidence. So kanira kanang telling manggug kaayo ni ang kanang giingon nga daghang pobre ang probinsya sa Sugbo, murag atong focus ron isa probinsya sa Sugbo. Ako kay mura og ato man gud i-juxtapose sa richest province sa pagkakaron niya. Mao na unsay significance sa imong pagka-richest province kung after all you have the poorest people. Okay, so mo na siya mga pangutana mo tuo ba mo? Ako kay murag dili sa kuno. Ha, daghan di kay pobre sa kuan. Ako motuo ko kung based man gud ni naman gud tay mga nakatrabaho mga taga PSA no, and we know professional man gud ning mga naa diri, and kanang ang computation they can manipulate figures, you can always manipulate figures, pero kuan man gud na naman gud sila basihanan on how to compute, and kung manipulate na lang nimo in such a way nga monindot tan-aw nimo figures dili nga mo bati no, and knowing Cebu no paninduton unta nimo pero nganong bati gihapon ang ninggawas nga figures. So mo na nga murag mutuo ko nga tinuod gyud ni kita lang naman gud ta sa syudad dray nga to makita ng mga sakyanan no, makita na to traffic, pero we better go to the provinces sa kato mga lagyo nga mga lugar and ask our farmers to kay mga mag-uuman ni, and ask our fisher folks kani mga naa sa hilid sa baybayon no, nanginabuhi as mga kuan mangingisda, kumusta na ang kinabuhi nila kay basig mao ni ang wala nato makit-iba beyond sa ato ang makit-an nga development, mga tagas nga building sa sentro sa ato ang kuan probinsya like Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City. Kumusta na di ay ang ato ang mga tao, particularly agricultural magigihapon ta, ato ang mga mag-uuma no nya, ato mga trabahante, are they earning the kind of income which makes them thrive as human beings? Yes, like maka-afford pa ba sa probinsya ba, makakaon pa ba sila o katulo sa usa ka adlaw nga kanang sakto sa gid nga kaon ba na ako actually okay, in my student years man good, so that we will see the poverty, knowing lahi man tag makit-an nga reality kung naata sa syudad. So nami kanang among gitawag ka exposure gid na mo ato gid mig mga kanang mga residences sa mga mag-uuma para ma-feel na mo no unsa ang poverty nga ilang experience nga reality ng poverty, dili na siya theory no nya. Diha nimo makit-an ba nga kanang uy lahi man day tag reality kami kita as students no, we will only learn about these incidences ato ang libro nga mabasa, labi na og wa gyud ka imuhang pamilya niya, we are in universities no, so expectedly ka-afford bisang dili ginana ka dato
So lahi og realities nga gipuy-an ang mga estudyante o kani mga naa sa syudad kaysa mga tao nga tuwa sa bukid-bukid. And yeah, I got to experience life nga kanang kita jud ka nga kanang lisod ang kinabuhi such that na may anecdote ana kay sa ato ang mga lugar diri sa Cebu Manggudray, di ba ang motubo is kanang kamuting kahoy noon niya. Mao man din himuon nilang staple, himuon na nilang puto. Balanghoy nga kanang para ma-conserve ma-preserve ang kanang pagluto, magamit makaon nila morning, noon and night. Nana sila staple nga dinaghan nila hang lutuon. Mao na ilang balik-balikan niya. Kakita jud kog pamilya nga maingon ana no niya. Malipay ka taga syudad, yay puto balanghoy ana ka. First mo nga kaon. Ikasunod puto balanghoy man gihapon right. So okay, puto balanghoy ka gabi kay wow, puto balanghoy gihapon. For 3 days, mao na imuhang pagkaon, puto balanghoy. Ikaw nga nalipay ka sa imuhang first meal nga puto balanghoy kay diri sa syudad lahi na no, murag snacks na nato sa ilaha pagkaon gyud na nga meal. Makarealize jud ka nga di ay lalim no, and mao magud na ang ilahang product so mao ilahang kaonon. And that's how you get to know unsa di ay ang kinabuhi no, outside sa imuhang gipuy-an nga reality. Lahi gyud tag reality sa ilaha. Yes, and then kuan man siya kanang kung nakas probinsya makaingkag nga. Like ako bitaw, I grew up in Pilar Camotes. So sa una kung mga tumig ormok ani mo kaomi karinderya na pansit lahi ang mga sudaan baboy ko kadato day na mo naka-afford maning pansit, ka-afford mi dilat ang baka, lechon and all because kung naka sa probinsya para sa ginoong attorney mo regular mo guna siya uniform imong meal ba no, but sa Pilar I think ang problema sa mga tao dito bugas ra gyud, but sometimes mga una magkugi lang yung gas probinsya mabuhi mga saging, kamote, balanghoy and all that, and pwede ka manginhas kung hunas, and pwede sa ka mag-utan kung dapat lang yung ka magkugi dito di yung ka magutman pero pero ang imuhang income is way less. So kung ano mo sa standard of living yun ini-compute na below kuan gud mo poverty level gud mo wala mo income nga klaro. Mao na kanang compute na ba? But it's a reality. Kung i-compute na to based sa standard sa PSA sa pobre man gyud ni sila, gagmay gyud income. Daghan gyud tawo gyapon nga gagmay income niya. Mao pud na ako ang test ug mao pud na akong measurement kung moingon lagi ta richest province na how are the people. We have reactions also ingon sa Ma'am Chriselyn, in comment section din siya. Murag imposible sad siguro ni Sir Oy compared to other places ang galisod ug maingon nga pobre diri sa atoa. Di man sad siguro ingon nga mga kakatuka na gyud kaayo atong pamuyo diri madala pa man og survive basta dili lang magtapol-tapol ingon Sir Rolly Boy Quizon. Hello oyon ko ana nga pinakadaghang pobre sa Cebu kay daghan pod og population ang Cebu og tungod pod sa kadaghan mga batanon nga sayo na buntis mga minor de edad og magsalig pas ginikanan kay dili pa madawat sa trabaho ang ginikanan insufficient pod ang ilang income. But ingon si Juliet Rosales, pero same raman pod sir sa ubang lugar sa Pinas naaman pod sila mga inaanak nga cases like sayo na buntis nagsalig pa sa ginikanan, not sure sa comparison sa population ha kay wa na nako na research pero murag dili man ata ang Cebu ang pinakadaghan og pobre. Joseph James Cornejo, hello there Jocor, naato survey several years ago ang DSWD bato nga nahimo nga kita ang pinaka-poorest dili tungod sa lumad nga mga residents but sa mga migrants gikan sa lain nga dapit sa nasod nga nanimpala dinhi sa atoa apan wala giswerte murag Manila na ta di ay na ang mga pobre dito sa Manila are actually from the provinces mo nang mga kampanya nga pamauli na mo sa inyo ha uy kay murag mas sayon inyong pagkinabuhi dito and then nga si Judge Don Navarro in siya most squatted city sad city sad so murag mo agree siya pobre but aside from that daghan sang squatters pero on this note no about street people kay mao man ni ato ang i-attribute gikan og mga lain lugar pod nga kana mga actually many of them are already born kung asa sila nagpuyo kung taga dili Cebu City nya man mga taga probinsya man mga street people actually dili na sila gadako really sila gatubo taga Cebu City na sila atay mga comment diri sa CCTN nga page gikan ni Maria Gracia pa pobre rami pero dako mig kasing-kasing. Si Queen Arevalo Pinion, uyon ko aron daghang ayudang mo abot. So figures gapo no.
Si Dexter Suarez, murag tinuod man sad siguro siya moingon ngano. Si Belinda, Manila ang kinadaghanan, ikaduha ra ang Cebu. Pero kung maningkamot jud og pangitag paagi para di maglisod ka mao lang mo diskarte sa imong kinabuhi, posible pa makuhaan ang kapobrehon. Si Nanay pobre jud hapit naman gani nag-apod og sakyanan ang mga tao. Okay, irony niya ha, magpilaman gani ang asa ang eat all you can nga tagpila ang per head. Si Jessie Belia, madahan puno ang parkinganan permi mga main mall sa Cebu everyday sa buwangan, walay krisis sa kwarta kadato sa mga tao sa Cebu. Si Jean Fantonial, dili ko kaingong daghang pobre sa atong syudad kay ngano kanang unsay mga basihanan ana nila ang balay ra gitan-aw, wala nila sutaa ang daily lifestyle sa mga Cebuanos, kadaghan tao sa Cebu, pero kung imong tan-awon maka-afford pa man og kaon 3 times a day gani makasugal pa, makabisyo pa etc. kay gitolerate sa gobyerno sa atoa ang gitawag nga poor lagi, pero may kaya di ay sa kinabuhi kay gipang ayudahan tinuod kana maong dili maningkamot ang mga tao tungod anang ayuda. Si Jake Nessa Ekaj na ang gibutang, walay laing mabasol ang gobyerno rapod tungod anang 4Ps nagtukmod sa mga tao magtinapulan basin usapod sa ilahang gibasihan ang 4Ps members kay daghan ra ba jud mamiyembro ani sa Cebu bisan dili qualified makalusot lang kay ilaha or suod ang nag background check. Adto ta sa si Mauro Alain adto ta sa probinsya mangutan. Actually kani among ipakita ninyo are the figures based sa Philippine Statistics Authority. Percentage ni wala unya dili pod ko based on income gyud ang gibasihan no kanang nganong nakaingon nga mas daghag pobre, pinakadaghag pobre diri sa Cebu. So figures ni ang atong gibasihan dili actually fulfill. Pero ang mga kuan nato ato ang mga reactors so ang ilahang gi kuan magud kung sa ilahang nakit-an po diri sa probinsya. Kay maglinya sa mga eat all you can yo and so parihara man gud siya basta figures man gud or nana siya murag formula ba magdiferensya gid siya attorney like for example kanang gym ka na kanang dapat naman na siya appropriate weight sa imong height no, so iniingon nga dapat kung 5'5" ka imong gibugaton unsa kay na Dave dapat ingon ani ra ka basic like, BMI na siya BMI mass index, you turn out to be overweight kay dako ka but inigtan iniingon nga overweight ka ana or overweight ka pero sakto naman imong lawas o say may isa nga oy malnourished man ka kung i-follow gyud imong BMI ba malnourished man ka yung sakto naman imong lawas ingon ani sa dato ang reaction kay namo gud siya formula nga gi-follow. In this note pod ang katong 4Ps na reaction regarding sa 4Ps no there's a law na karon regarding sa distribution and it really comes from DSWD na to correct that previous practice na kung kinsay dool sa luwag maoy mahatag no kung i-course through sa mga politiko. So karon actually DSWD is trying to correct and kung makabantay mo tanawa kanusa ang mga deadlines sa pagparehistro isip miyembro sa 4Ps tungod kay naa na sila stringent requirements also for compliance no kinahanglan imo ipa-eskwela imong mga anak kinahanglan na ay pagpabakuna no na atoy mga requirements, so please take note of that no. Di na ako magkiglalis kung ang perception is ang 4Ps ang rason sa kapobrehon kay actually na 4Ps recognizing grabe ang kapobrehon sa mga tao. There you go. So grabe ang discussion karon. Oy dili impoverished ang discussion karon. Rich atong discussion tonight. Gikan sa entertainment padung sa ekonomiya. Oh, grabe social issues. Discrimination and all. Before we go, let's say thank you sa Koy, sa College, Bishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Inday, ni Dave. Si Brian, si Ferdy, o si Joanne. Manong dagko mo kayo ng iyong mga name, Dave. Emphasize, mabitaw ni dako akong tingog. Wala na panahon, magkita tagbalik, I think, after na the Sinulog. No, watch out for our hosting. Yeah, we will be there sa Sinulog Grand Parade. Small size among shirt. Mga hilason. There you go. Magkita nagbalik din nilang sa iyong paborito kasama tagpanihapon. Siren!